Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod. Sang nyo man. Hello po, tatalima po tayo sa panawagang Harry Roque, bring back home. So, magpapatawag po ng pagdinig ang House Quadruple Committee upang upang mag-ingay at harangin ang posibleng pag-a-apply ni Harry Roque ng asylum sa the Netherlands. Lagot ka, Harry Roque. Hahantingin ka na. Okay? Mukhang ikaw ang matutuloy na bring back Harry Roque at the Philippines. Okay? So, alam niyo mga kaibigan, nagbitiw na po ng pronunciation o statement ang Vice Presidente po na hindi nga po kasama si Harry Roque sa magiging lead counsel ni dating Pangulong Rudy Duterte. Hindi po siya kasama dahil po sa kinakarap niya sigurong kaso. Okay? Kaya, ito na naman po ang rason ni Harry Roque upang tuluyang makapagtago. Umiingay po ang clamor na pabalikin si Harry Roque upang harapin ang kanyang mga kaso dito sa Republika ng Pilipinas. Hindi sa the Netherlands. Wala po siyang kaso sa ICC. Dito po sa Republika ng Pilipinas. Kaya dito mo harapin, Boss Harry. Kaya nararapat lang na ikaw ang bring back home. Eto na tayo, no? Yan po yung ginagawa niyang sangkalan, mga kaibigan, no? Upang harangin, upang, anuin na po ang investigasyon sa kanya upang makapagtago na naman po siya, di ba? Kasi siguro, nag-overstay na sa China. Sinuka siya ng China, kaya bumiyahe siya ng the Netherlands. Pinagkakalat po niya na siya ang magiging abogado ni FTRRD. Pero hindi nga daw po, sabi na po ng kanyang anak. Kaya paingayin natin, paingayin na bring him home, Harry Roque. Panoorin natin to Kaya ang Quadruple Committee po ng Congress ay magsasagawa na po ng investigasyon upang pataasin po ang ingay, upang malaman po ng Republika ng the Netherlands na hindi po siya pine-persecute dito, kundi po totoong kaso po ang kanyang kinakaharap. Hindi po nanganganib ang kanyang sarili dito, kundi maayos po siya dito. Gustong-gusto po ng mga gusto po ng pamahalaan natin na siya po ay bumalik upang harapin po ang kanyang mga kaso. Okay, panoorin natin to Quadruple Committee upang talakayin ang status ng arrest order kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, aalamin din nila ang estado ng mga kaso nito na nakasampa sa Department of Justice. So eto na talagang paiingayin po nila para malaman po ng The Hague or the Netherlands na hindi po siya pine-persecute, hindi po siya pwedeng upang hindi matuloy ang pagbibigay sa kanya ng asylum, no? Para malaman po ng the Netherlands na hindi po siya politically persecution dito po sa Republika ng Pilipinas, pagkos meron po siya totoong
kaso. Harry Roque, bring back home. Okay, tuloy natin. Sa ngayon, wala pa ring request para kanselahin ang passport ni Roque. Wala pa because, it will have to go through the process. Dapat ang gawin nila, kasuhan na nila para maglabas na ng warrant. Diba? Para sige buloy. O nilabas na ng warrant. So magagamit na naman natin ng Interpol. Diba? Kasi nandun pa sa Netherlands eh. Kung may Interpol doon, silong-silo agad yan. Kasi masipag yung Interpol doon eh. Kasi nakapagbigay sila ng nakapagbigay tayo ng tulong na malala sa kanila. Biruin mo, isang dating head of state ng Asia, hinuli gamit ang Interpol. Agad-agad naman po nating sinurrender kasi hindi po natin sila kakampi. Ang gusto po nila ay away, kaya pinagbigyan natin sila. Ibig sabihin, I think cases have been filed with the DOJ. Pending pa yun eh. Kasama siya rin sa charges that were filed against... Dapat madali na ng DOJ para maglabas na ng warrant para sisiluin na naman ni General Nicolas Torre III. Former Mayor Guo and that corporation. Kasama siya ron. Pero I don't think na file na yun sa korte. It's still with the Department of Justice, nananawagan kami kay Boeing, Secretary Boeing Rimulya, i-file mo na sa korte para maglabas na ng warrant. Gago! Justice. Yun nga, once it's filed in the court, that's the time the court can issue an order concerning the passport or the immigration status of Pwede nang Mr. kanselahin. Harry Roque. Pwede na pong kanselahin. Pwede nang kanselahin ang kanyang pasaporte para po wala. balik agad siya sa Republika ng Pilipinas. Siya po ang matutuloy na bring back Duterte. Bring back Roque na lang. Kasi hindi na po matutuloy ang bring back Duterte kahit po maglupisay po tayong lahat. Kahit po mag-iyak-iyak nga, mag-ngak-ngak po tayo, wala na po. Hanggat hindi po natatapos ang kaso, hindi po na ipagtatanggol ni Attorney Cockman, hindi po siya makakabalik. Himala na lang po, himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Bakit ka kasi nagtago, Harry? Unang-una, bakit ka nagtago? Bakit hindi mo hinarap ang kaso mo kagaya ni De Lima? Bakit sa inyo mga Duterte, Duterte group, bakit po, ang tawag dito? Bakit gustong-gusto nyo magtago? Bakit hindi nyo harapin? Tingnan nyo sa mga Marcos, di ba? Sandamakmak na kaso ang binato sa kanila. Nagtago ba sila? Hindi! Pagkos umuwi po sila dito upang harapin ang kanilang mga kaso. Bakit po ang mga Duterte group nagtatago? No? Pansin nyo, bantag. Duterte yan. Ayan, si Bato. Malapit na. Sabi niya magtatago siya eh. Magtatago siya sa Senado. Diba? Si Harry Roque nagtago. Alice Guo nagtago. Anak ng Tipaklong naman talaga
Bakit tago kayo ng tago? Ha? Ano ba meron sa inyo? Bakit kayo tago ng tago? Ha? Kung talagang ano kayo, inosente kayo, huwag kayo magtago. Tingnan mo si Yolima, di ba? Tunayan na wala siyang kaso. Di ba? Makukulong ka nga lang kayo ng ilang taon. Pero ano inyo, isipin nyo na malilinis ang inyong mga pangalan, mga kaibigan. Gago! Malilinis po ang inyong katawang lupa, ang inyong mga pagmumuka sa bayan. Ha? Mayaman naman kayo eh. So, gawin nyo na lang yung bakasyonan yung kulungan, di ba? Mayayaman naman po kayo. Katulad ng Harry Roque, di ba? Bilyon-bilyon na nang nasa ibang account niya na hindi niya may paliwanag. Di umano. Galing ito sa Pogo. Pero hindi pa nating napapatunayan. So, give the benefit of the doubt, Harry Roque. Give the benefit of the doubt. Hindi pa naman napapatunayan eh. Sabi nga nila, until proven guilty. Harapin nyo kasi ang mga kaso ninyo. Harapin nyo. Huwag kayong magtatago. Si Digong, balita natin, nagtago sa China. Gusto nyo magtago sa China. Kaya naging gateway niya ang Hong Kong. Pero meron tayong natanggap na intel na hinukay siya ng China. Gago! Harapin nyo na lang para matapos na. Hindi yung binabayraban nyo pa ang mga tao. Ginunggunggong nyo pa yung mga tao. Ginagawa nyo pa mga gunggong, di ba? Masaya naman kayo nung ginawa nyo yan. Di ba? Bakit hindi nyo harapin? Nang may pakita nyo sa mga DDS group na kayo ay inosente. Harapin nyo. Mayayaman naman kayo eh. Kung nagpalit ang administrasyon, tapos makakalaya kayo kung makakalaya kayo. Gago! Di ba? Yun ang gawing mangmang ang mga lahat ng mga tao na idadamay nyo pa kuno. Sa inyong mga pakulo sa buhay, idadamay nyo pa sa inyong mga pagtatago. Wag na. Kayo na lang. Kayo na nung ginawa nyo yan eh. Kayo lang kayo lang nung mga ginawa nyo mga kasarapan ng mga yan, kayo nandyan. So, harapin nyo mag-isa. Huwag nyo idama yung mga taong bayan. Sandamukal kayo mga damuho. Yun lamang ho. Diyan lang ako nagtatapos ang ating programa ngayong araw na to. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Adios!